they will discuss South China Sea, East China Sea, Myanmar, North Korea, and other international developments that have a bearing on ASEAN. Mahalagang usapin sa riyon kabilang na ang tensyon sa West Philippine Sea ang pangunahing tatalakayin sa ASEAN-Japan Summit. Ayon kay DFA Office of ASEAN Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu, posibleng mapag-usapan sa pulong ang panibagong water cannon incident ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Probably in general, because definitely they will be talking about international developments and regional developments, and among them are developments in the South China Sea and the East China Sea. But it will be discussed within the ASEAN context. We don't have details on that yet. Sa sentro rin ang pulong sa usapang pang-ekonomiya o kalakalan ng ASEAN at Japan. Ilang business meetings rin ang daluhan ng Pangulo sa sideline ng International Forum. Ayon sa DFA, ito ay pagpapatuloy sa nasimulang pag-uusap na ukol sa pamumuhunan ng Japanese business leaders noong Pebrero. This is important because I remember during our last briefing, one of the questions posed here was what happened to the pledges before, right? So this will be an opportunity for us to see what the progress are. Isinasapinal rin ang pulong sa pagitan ni Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Hindi rin tiyak kung matatalakay dito ang tinatawag na Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan. I cannot confirm this, but it could be a matter of bilateral discussion between the Philippines and Japan. Ang planong RAA ay magpapalakas sa military cooperation ng dalawang bansa at maglalatag ng panuntunan ukol sa joint exercises ng Pilipinas at Japan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.